These are functional military bases. They have already militarized the South China Sea. Kinumpirma ng Philippine Navy ang napaulat na mga istruktura at pasilidad ng China sa nireclaim nilang mga bahura sa West Philippine Sea, partikular na sa Subi Reef. Iba na umano ang itsura ngayon ng mga bahura kumpara noong 1990s kung kailan sinabi ng China na magtatayo lamang sila ng fisherman shelter sa lugar. Hanggang sa nagtayo na sila ng Marine Science Research Facilities, naglagay pa ng runway at istasyon para sa kanilang mga barko. And then they started the reclamation activities in 2011, 2012, 2013. And then they started stationing military-grade equipment. They started putting up military communications on this island. They landed the first military aircraft. They placed in their harbor facilities for the PLA Navy ships. The Coast Guard and the Maritime Militia, they have militarized the South China Sea. Sa monitoring ng Philippine Navy, fully militarized na ngayon ang mga nireclaim na area ng China. Kabilang na ang Pagandiban o Mischief Reef at Johnson o Mabini Reef na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinasabing umabot na sa 3,000 hektarya ang nasakop na ng reklamasyon ng China sa disputed zones. The major bases, Subi, Mischief, Johnson, are already militarized. They have airstrips, they have harbors for warships. There are structures on land that we could only surmise are aircraft hangars. They have military-grade communications equipment. Ang Subi Reef na nasa 12 to 15 nautical miles lamang ang layo mula sa Pag-asa Island ay isa sa mga sinasabing pinakamalaking base na ginawa ng China sa West Philippine Sea. Pero giit ng Philippine Navy, illegal ang mga ito batay sa 2016 ruling ng Arbitral Tribunal at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Our interest is that this has been debunked already by the Arbitral Tribunal, that all the features that have been established by the Chinese Communist Party in the South China Sea do not generate any maritime entitlements. It also debunked the 9-dash line. Ayon sa Philippine Navy, isa ito sa mga dahilan kaya mahigpit ring binabantayan ng Philippine Coast Guard ang Sabina Shoal sa posibilidad na i-reclaim din ito ng China. Abril pa nang i-deploy sa nasabing bahura ang BRP Teresa Magbanwa ng PCG, kasunod ng natuklasang mga patay na corals doon. Yes, that is the significance of our Coast Guard ship almost on a permanent basis there. That is the significance of the increased patrols by the Philippine Navy in Sabina o Escada Shoal. Samantala, sa latest monitoring ng Philippine Navy, ay dumami na ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kumpara noong July 23 hanggang 29 na nasa 104 Chinese vessel lamang ay umakyat na ito sa 122 vessel mula July 30 hanggang August 5. 12 dito ay Chinese Coast Guard vessel, 3 ang PLA Navy at 106 Chinese Maritime Militia vessels na namataan sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Lawak Island, Panata Island, Patag Island, Sabina Shoal, Julian Felipe Reef at Hirokwa Reef. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.